Mga chika, bagong single ni Justin Bieber na Boyfriend, pasok sa Billboard Top 10. Ang tabayan ng ibang balita, mamaya sa unang balita. At narito na sina Suzy at Susan. Double S. Laguna. Isang probinsya na sikat sa kanya ang ganda. Di ba may kanta? Laguna. Kaya naman madalas sa mga outing natin, sa Laguna ang punta. Oh yes, tara na muli sa Laguna at kasama ang unang hirit para sa kanila pinagsama-samang kapistahan ang La Laguna Festival. Hirit sa atin yan ng Monica at Arn. Happy Fiesta Laguna! Happy Fiesta! Sa mga Quezon Puti. Chinelas. Quezon Puti chinelas. Ano pa ba? Ano yung Espasol. Espasol. Tsaka yung Bugupay. 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 Ganda ng costume nila. Laguna. At ito actually, nag-feature tayo ng iba't ibang festivals dito sa Laguna. Pero today, ito yung parang pinaka-culminating activity ka nga nila dahil dito pinagsama-sama ang mga festivals nila. At ito nga, ang La Laguna Festival. O, kita-kita naman, sama-sama talaga ang different dancers dito. At mamaya, samahan nyo kami na ikutin ang kanilang mga naglalakihang mga booths na i-feature, syempre, mga pinagmamalaki nilang mga produkto. And syempre, hindi rin mawawala dyan ang kanilang napakasaya na iba't ibang mga palarong Pinoy na sasalihan namin dalawa ni Arn. Gusto ka dyan? Ayun! Kaya tutok lang mga kapuso at siguradong masaya at very, very bonggang-bongga talaga ang ating morning. Dito po yan sa ikalawang La Laguna Festival sa Santa Cruz, Laguna. Balik mo tayo sa studio! Humanto nga po sa karahasan ang nangyaring demolisyon sa Silverio Compound sa Parañaque kung saan isa po ang nasawi. Yan ay matapos subukang buwagin ng mga pulis ang barikada ng mga residenteng tumutol sa demolisyon sa Silverio Compound na pagmamayari umano ng Parañaque City Government. Giit nila ipinaglalaban lamang nila ang karapatan nila sa umano'y lupang ibinigay na raw ng gobyerno. Ano nga ba ang nakasaad sa batas kaugnay sa karapatan ng mga informal settler? Yan ang ating aalamin kasama ang ating kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning sa'yo, Attorney. Good morning din sa'yo and it's nice to see you. Thank you, Attorney. Alam mo, ito nga ang malungkot pagdating ko, ito kagad ang balita. At of course, ito matagal ng issue, yung tungkol sa mga informal settlers. No? May karapatan nga ba yung mga private landowners pagka nagkaroon na ng mga tumitira doon sa kanilang lupain? Helpless nga ba yung may-ari ng lupa sa mga informal settlers? Well, malaking issue talaga yan, of course, as you know very well. No? Although alam natin na dapat protektado ang mga nagmamay-ari ng lupa, kinakailangan daw magkaroon ng social justice na protektahan ng mga underprivileged at ang mga homeless. Hindi yan katulad ng isang bagay na pag kinuha ng ibang tao, it's considered pagnanakaw, di ba? Isang krimen. Pero kapag nakatirang mga tao na wala daw ibang titirahan at pupuntahan para mabuhay, hindi naman daw basta-basta na lamang na ipagtabuyan ng ganon, di ba? So kung ang pribadong lupa ay kinuha ng ibang tao na parang ninakaw mula sa nagmamay-ari nito kasi hindi niya magamit ang sarili niyang lupa, di ba? Ibang kalakaran dyan sa ilalim ng batas. Mula noon hanggang ngayon, ang rule pa rin ay pareho. You cannot take the law into your own hands. At yung pagpapaalis sa kanila ay dapat gawin sa isang legal na paraan tulad ng pagsampa ng isang kaso at yung tinatawag natin na forcible entry upang makakuha mula sa isang korte ng kautusan na nagpapaalis sa kanila at ito yung tinatawag na order of eviction o nagpapagiba ng kanilang tirahan na nakatayo sa nasabing lupa o ito yung order of demolition. So, although historically, dati may added dimension yan, mas madaling nare-resolve ang mga issue na yan dahil before 1992, informal settling or squatting as it used to be called,
yung pagsasakop sa property na hindi sa'yo at walang pahintulot ng may-ari was considered a crime under the anti-squatting presidential decree of President Ferdinand Marcos. Pero dahil nagkaroon nga ng 1987 Constitution na talagang sinabing we need to protect the homeless and the underprivileged at hindi basta pwedeng i-evict at i-demolish ang mga bahay nila, nagkaroon nga ng idea si former Senator Joey Lina na ipasa ang Republic Act 7279 o ang madalas na tinatawag na Lina Law. At madami talagang pag alam nila talaga itong batas na to, naku, yung Lina Law na yan. Ayan. Not only was informal settling or squatting as it was then known, not only was it decriminalized, nagkaroon na rin ng maraming mga kailangang gawin bago mapaalis sa mga informal settlers. So actually, yung problema hindi lamang in relation to private land, kasi kasama na din dyan yung ibang mga area, halimbawa, mga danger zones tulad ng mga estero, mga riverbanks, at iba pang mga hazardous na mga area, at pati na rin yung mga lupa ng gobyerno para sa mga ibang proyekto at iba pa. Lahat sila, meron talaga sakop ng pag-implement ng Lina Law. O yung sinasabing problema doon ay basically, kailangan iisa-isahin natin Well, okay. Marami nga nagsasabi, ano naman bang problema sa Lina Law, di ba? Sa isang banda, okay na rin kasi dapat daw, at yun naman yung punot dulo nung batas na yan, na dapat maging humane ang demolition at eviction. So, okay na nga na ang required, ano ba ibang mga restrictions? Kailangan magbigay ng prior notice bago magkaroon ng eviction at dapat lang naman, di ba? Para naman magkaroon ng adequate na panahon at preparasyon, di ba? Kasi ayusin nila yung gamit nila, kukumpunihin, Saka maghahanap pa sila. para sa pagpapaalis nila. Pangalawa, di ba, dapat daw yung pagpapalis during the day, during business hours. Siyempre naman, di ba? Siyempre naman, dapat lang talaga ganun. Bawal daw halimbawa gumamit ng heavy equipment unless konkreto o permanente ang establishment. Tama din, di ba? Para naman masalvage at magamit ulit ng mga tao yung mga materialis nila at hindi lang i-bulldoze, di ba? Ang naging problema lamang ay yung requirement of relocation of informal settlers. Sa ilalim ng Lina Law, kailangan mag-provide ng relocation site sa mga informal settlers unless, di ba, considered silang professional squatters, pwede silang go away right away. Yun nga napakatin nung line. Everybody can just say na hindi kami professional squatters. Well, or, of course, pero supposedly mapapatunayan? merong mga guidelines kung paano. Well, kung sila ay mga professional squatters, yung mga sindikato, hindi nga sila entitled sa mga benepisyo ng batas. Pero iba kung sila ay may tuturing na underprivileged and homeless citizens at sila ay considered as underprivileged and homeless, kung yung mga individual o mga pamilya na naninirahan sa kalunsuran, may tuturing na maralita ayon sa NEDA, walang mga talagang kagamitang pambahay, walang security of tenure, at kung sila ay considered nga na underprivileged and homeless citizens, dapat masiguro ng lokal na pamahalaan na meron silang lugar na malilipatan. And they need to have relocation within 45 days mula nang nagigay ng notice of final judgment. Correct. Kasi nga merong yung mga private landowners, usually magpa-file nga sila ng kaso para mapaalis ang mga informal settlers. Aantayin nila magkaroon ng final notice of eviction. Pero kahit na pribadong landowner, although actually medyo nakakagulo kasi pag na-interview si Joelina, sasabihin niya, hindi naman covered ang mga private landowners. Yung mga lupain lamang ng pamahalaan. Pero pag binasa mo kasi sa batas, it doesn't really say. In the end, there is a relocation. Hindi lang yung private landowner ang magre-relocate. Yung local government, kailangan niyang i-relocate. At kung hindi mabigyan ng relocation within 45 days, bibigyan ng financial assistance which is equivalent to the minimum daily wage times 60 days. Para naman daw merong pang-start sila, gano'n. Oo. Pero talagang required ba, attorney, para lang malinaw, no? Kasi may mga private landowners na sila ang maghahanap ng relocation. Hindi ba dapat ang problema nun yung mismong local government o yung mismong gobyerno natin? Bakit yung may-ari talaga naman sa ilalim ng batas, dapat ang local government. Pero kung ikaw ay isang pribadong landowner, kung aabutin naman ng siyam-siyam ang local government unit, kuminsan, ikaw na lang, di ba? Ikaw na lang maghanap para ma-relocate na, para matapos na ang problema. So, theoretically, di ba, pag-iisipin mo kasi, hirap na hirap kuminsan ng pamahalaan na mag-comply sa ganitong requirement. And remember, hindi basta-basta relocation ang kailangan.
sabi nga ng mga informal settlers, dapat hindi masyadong malayo. Dapat may mga livelihood opportunities. Dapat may adequate facilities, etc., etc. Kung mga paaralan nga, mga classroom, hindi tayo makapag-build. Paano pa yung mga complete sustainable communities outside, di ba? Kaya nga ang dami-dami nagko-complain ukol sa Lina Law, whether nga private landowner, whether government land, kuminsan pati yung gobyerno nagko-complain, whether may karapatan o wala. Unang-una, para naging common na nga. Actually, di ba, ang naging common kasi ngayon, kailangan mong whether or not may karapatan, wala, private, whatever. Ang nagiging kalakaran, kailangan bayaran bago makaalis ang informal settlers. And tulad nga ng sinabi mo, kuminsan hindi duty, hindi obligasyon ng private landowner, siya na rin ang, di ba, sige na, para matapos na rin. Dapat talagang ma-review ang Lina Law. Siguro, hindi lahat ng, kasi kailangan natin daan-daan, hindi lahat ng informal settlers underprivileged at homeless. Hindi lahat kawawa. At hindi rin naman lahat ng landowners mayaman who can afford to do this. At dahil hindi nga nagagawa ng pamahalaan ng kanyang dapat gawin, di ba, theoretically maganda ang Lina Law. But you know, that requires a government na maraming resources, maraming pera, at saka yung alam ko anong mga priorities nila. So usually, yung mga pribadong landowners ang naiipit. Nagkakaroon din tayo ng problema. Sabihin na natin hindi pribado ang lupa. Nagkakaroon din tayo ng problema in terms of government infrastructure kasi nabibinbin, kasi ang tagal-tagal bago ma-resolve yung issue ng mga settlers. Hindi nga natin alam kung bakit nagkakaroon ng informal settlers and their communities in the first place na nangyayari sa ilalim ng mga ilong ng ating mga mayor at mas lalo na yung mga barangay officials. Di ba? Bakit nagkakaroon ng mga informal settlers sa mga danger zones, sa mga estero, sa mga riverbanks, at hindi ito mga maliliit na komunidad, di ba? Lumalaki. It's a whole. Parang isang munisipyo, pero nga, mga botante, vote rich, ang mga ditong mga areas. And in the end, di ba, nagkakaroon, I mean, the rest of the syudad suffers. Bakit? Diba katulad ng mga pag nagkakaroon ng flooding, mga ondoy, hindi lang naman yung area na yun ang affected, it's the rest of the metropolis. So, you know, we need to think, ano ba talaga, diba? Kaya ba natin talaga? At saka, ano ba ang mga dapat gawin? I-review. And siguro yung mga local government, tingnan din talaga nila, diba? Kung seryoso talaga sila, kung may political will nga. Kung hindi vested interest ang kanilang asikasuhan, I think ma-resolve yan, no? Malapit na naman ang eleksyon. Good luck sa ating lahat. Okay. Ayan, sana kayo marami kayong napulot na impormasyong legal sa ating diskusyon this morning. Maraming salamat again, Attorney Gabby. Maraming salamat din. At ngayon naman, unang balita na po tayo. Ang mga unang balita sa umaga ito. Pinatil yung nanonood lang ng larong basketball. Patay sa Bahamaril sa Commonwealth, Quezon City. Magkahiwalay na sunog sa Mandaluyong at Quezon City. Mahigit 30 bahay natupok. Banggaan ng 2 motorsiklo